Magandang araw. Sa ikalawang bahagi ng ating pagtatalakay, kung saan tatalakayan natin ang dabuhalang pagkakahating pangkalinangan. Masasabi dito, o sa madaling sabi, makukulong ang mga intelektual na Pilipino sa balangkas ng kaisipang Amerikano at kanlunanin. O sa madaling salita, masasabi natin na ang mga ideya, konsepto at kaalaman na ating uh, inaaral upang hubugin ang ating mga kaalaman ng mga Pilipino ay naimpluwensyahan ng malaki ng mga banyagang ideya, konsepto at kaalaman. Dahil dito, parehas lang o masasabi natin parehas lang ang pinagmulan ng pananaw ng mga liberals at ng mga revolutionaries. Kaya sila nagkakaintindihan ng mga ideya at sadyang magkaiba lamang ang kanilang mga punto de vista o kanilang mga point of views. Isa sa mga examples nito ay ang democracy at ang communism. Kung saan democracy ay hango sa mga ideolohiya ng mga demokratikong bansa sa kanluran, katulad ng Amerika at ng mga demokratikong bansa sa Europa. Gayon din ang communism kung saan ito ay hango sa mga ideolohiya ng mga komunistang bansa katulad ng Russia at ng China. At isa pa sa mga examples, sa mga halimbawa nito ay ang structured concepts katulad ng postmodernism, feminism, at iba pang mga konsepto at mga ideolohiya. Kaya, kung anumang mga konsepto ang meron sa Pilipinas ngayon, katulad ng ekonomiya, hanggang politika, relihiyon at kultura at iba pa, ay may hinuha o may impluwensya na nanggaling sa dayuhang kaalaman at ideolohiya at konsepto, kung ano naman. Sunod, dahil dito, nagkaroon ng dalawang malawig na pananaw patungkol sa kung paano hinubog ang kaalaman nating mga Pilipino. Una ay ang kulturang nasyonal na pinamumunuan ng mga elitista at ang nasyong Pilipino na pinamumunuan ng mga propagandista at mga revolusyonaryo. Ito ay kaparehas lamang ng pananaw ng mga demokratiko at ang mga komunista. Makikita natin na nagkakaintindihan sila, ngunit sila ay hindi nagkakasundo dahil ang kanilang pananaw ay magkaiba. Bagamat parehas ang pinagmulan na dayuhang ideolohiya, ang kanilang mga punto de vista o point of views pagdating sa kung paano nga ba gawin ang mga bagay-bagay ay magkaiba. Bagamat parehas sila ng pinagmulan. Ikalawa ay ang karanasang pangkasaysayan ng mga bayang Pilipino na nagkumpul-kumpul sa isang bayang Pilipino sa harap ng panunuot ng kanluran. Ito ang orihinal na kalinagang Pilipino na hindi na-impluwensya ng banyagang kalinangan o ang kalinangang bayan kung tawagin natin. Dahil dito, kung titignan natin, mas gusto ng mga elitista na mag-aral ng sistemang edukasyon na tinatag ng mga Amerikano at nasa wikang Ingles. At kung titignan natin to, dahil dito, mas tinitingala nila ang ideolohiya, konsepto at mga paniniwala ng mga dayuhang lahi. O banyagang lahi, lalo na ng mga Amerikano ayon sa isinulat sa artikulo. Kaya sinabi din sa artikulo na bago sila mamuno, ay kailangan muna nilang humingi ng basbas sa US Congress o American Congress. Di ako masyadong sigurado doon, pero yun yung sabi sa artikulo. That, sa kanilang pananaw, kinukumpara din nila ang sarili nila sa sariling hiram na kultura ng sa mga dayuhan. Dahil dito, nagkakaroon ng comparison. Kino-compare nila ng mga elitista ang kulturang mayroon tayo dito na original na kultura nating mga Pilipino sa mga kulturang mayroon sa ibang bansa. Sa mga kulturang mayroon ng mga Amerikano, mayroon ng mga taga-Europeo, at sabihin natin kung komunista ka, mga taga-Russia,
o mga incheck, o mga kulturang meron sila, at sa kanilang pamamalakad. Nagkakaroon ng comparison. Dahil dito, hindi tuloy nila malaman kung paano kakaharapin at isasandiwa ang kanilang mga kinagisnang kalinangan o ang kanilang pagiging katutubo. Sa madaling salita, masasabi natin na nahihirapan sila na ipakita ang kulturang kinagisnan nila sa ating bansa bilang mga Pilipino. O sa makatuwid, nahihirapan silang ipakita ang kanilang kalinangang bayan. Sa artikulo ay mayroon 3 katanungang nilagay sa ng author. Unang tanong ay, sino ba ako? O ang kanilang sarili, identidad. Ito ay tumutukoy sa kanilang sarili o kanilang identidad. Pangalawang tanong ay, ano ba tayo? At ang ikatlo ay, ano o sino nga ba ang mga Pilipino? Sa unang katanungan, in-explain sa libro na marami sa mga Pilipino, maging ang mga elitista, ay hindi alam ang kasaysayan ng ating lahi. Dahil dito, ang mga elitista, ang watawat ng mga elitista ay ang pagiging halo-halo ng kulturang nasyonal mula sa pagkain hanggang sa kaisipan at pagkakalikha ng bagong elemento ng kultura. Yun ay dahil hindi natin nalalaman ng kasaysayan ng ating lahi, ay kumukuha na lamang mga elitista at ang ibang tao sa kultura ng ibang banyagang lahi upang ipantakip sa mga hindi natin naiintindihan parte ng ating kultura. Dahil dito, nagkakaroon ng panibagong elemento ang kulturang Pilipino meron tayo dito. At sa ikalawang katanungan, sinagot ng ano ba tayo? Sinabi dito na may kinalaman ng kanilang complex sa kawalang halaga. Complex ng kawalang halaga, rather, sorry. In short, or kung titingnan natin, madaling salita, ito ang inferiority complex na meron ng mga Pilipino. Nagkakaroon tayo ng inferiority complex dahil mas tinitignan ng mga elitista at yun ang kanilang mas nagkakaroon tayo ng inferiority complex sa mga dahil nga sa mas tinitingnan natin ang mga konsepto, ideolohiya, kaalaman ng mga banyagang lahi. Pero dapat nating malaman na kasama ang Pilipino sa pinakadakilang lahi sa buong daigdig at sa kasaysayan. Ayon na rin kay Ibn Parafan na ayun na rin, sinulat sa libro na, ayun nga, ayon sa kanya, ayan, na kasama ang Pilipino sa pinakadakilang lahi sa buong daigdig sa kasaysayan. Sa mga tuwid, sinasabi niya na ang orihinal o mga kulturang Pilipino ang kultura, mga ideolohiya, mga konsepto ng ating mga ninuno ay dakila o maganda rin pag ikukumpara natin sa mga ideyang meron, ideolohiyang meron, mga kaalamang meron ng mga banyagang lahi. At dahil doon, sinasabi na dapat hindi tayo nagkakaroon ng inferiority complex. Sa ikatlong katanungan, ang ano o sino nga ba ang mga Pilipino? Sinabi dito na nagkaroon ng pamumuna o pamimintas na kanilang inaakalang tunay na Pilipinong pag-uugali o inaakala ng karamihan na mga Pilipino ay sadyang mapagpuna sa mga kapwa nila o mapagpintas sa mga kapintas-pintas na ugali o itsura ng o karakter ng mga kapwa nila Pilipino. Ngunit sinasabi dito na ang ganitong pag-uugali ay nakuha natin sa mga banyagang kumolonya o banyagang kumolonya sa ating bansa, lalo-lalo na mga Espanyol dahil sa kanilang pagtingin na mababa sa ating mga Pilipino ay tayo'y kanilang pinipintasan at pinupuna sa ating
kaunting pagkakamali. At dahil dito na isa kultura. Ayun, tama. Na isa kultura natin ang ganitong pag-uugali. Pero isa pa dito ay ang pagsasalita ng mga elitista ng Tagalog sa harap ng mga Pilipino, pero gagawa ng batas na puro Ingles, o ang pagpapakita ng dalawang muka, o ang pagdodoble cara. Pinapakita dito, sinasabi dito na ng mga elitista sa atin, ang mga elitistang Pilipino ay upang mapalapit ang loob o ang damdamin ng mga minoryang Pilipino, ng masang Pilipino sa kanila, ay magsasalita sila ng Tagalog sa harap ng maraming tao upang mas magpakitang gilas o mas maakit ang damdamin ng mga Pilipino. Ngunit pagdating naman sa mga profesional na gawain katulad sa Senado, sa Kongreso, at sa iba pang political, economical, at maging minsan sa mga aktibidad na ginagawa sa relihiyon, ay nagsasalita sila ng Ingles. Ingles. Kung saan ito yung nagpapakita ng kanilang pagtingala sa mga ideya, konsepto at mga kaalaman ng kaalamang dayuhan. Susunod, ang Kalinangang Bayan ay nagkahugis, dahil dito, ang Kalinangang Bayan ay nagkahugis sa agos ng ating kasaysayan. Bilang kasalungat ng kulturang nasyonal ay nabuo ng mga elitista sa pamamagitan o sa pagpipilit at pagnanais na panghihiram na pangungopya ng mga ng dayuhang kaalaman, ideolohiya at konsepto. Ngunit sa kabila nito, malakas ang Kalinangang Bayan sa kabila ng panghihimasok ng kulturang nasyonal o ng mga elitista sa panghihimasok nila upang baguhin ito at bigyan ng pasukan ng mga ideyang banyaga na sa tingin nila ay mas karapat-dapat kaysa sa ideyang meron tayo mismo. Nakasalalay ang lakas na ito, yung lakas ng Kalinangang Bayan sa kabila ng lahat ng panghihimasok ng mga elitista sa mga ilang factors. Unang-una, dahil na rin sa kahirapan ng bansa. Dahil sa kahirapan ng bansa, ay nagkakaroon tayo ng innate na nationalism sa maraming mga kababayan nating Pilipino. Pangalawa dito ay ang di pagka-epektibo ng panghihimasok ng kulturang nasyonal. Ibig sabihin, nagkakaroon ng di pagkakaintindihan o ng hidwaan pagdating sa paniniwala sa mga konsepto at ideolohiya na mayroon ng kulturang nasyonal at ang Kalinangang Bayan na nag-uudyok upang i-reject, tanggihan nito ng Kalinangang Bayan. At ikatlo ay ang dami na rin at ang sheer numbers ng Pilipinong nasa hanay ng bayan o nasa hanay ng Kalinangang Bayan. Bilang konklusyon, sinabi sa artikulo na ang Kalinangang Bayan ang siyang dapat maging batayan ng kabias ng pambansang may sariling pantayong pananaw bilang diskursong pangkabiasnan ng mga Pilipino. Sa madaling salita or in short, sinasabi dito or isinusulong ng artikulo rather na ang Kalinangang Bayan ay dapat maging batayan natin sa pagdating sa ating mga pananaw, lalo-lalo na sa mga konsepto, ideolohiya at kaalaman patungkol sa ekonomiya, politika, at maging sa ating relihiyon. Sa mga tuwid ay dapat masaklaw ng Kalinangang Bayan ng kulturang nasyonal at hindi ang kabaliktaran
kung sa naninanais ng mga elitista na ang kulturang nasyonal ay ang maging batayan ng kalinangang bayan. Ayun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli ako si Nariela Chanes, isa sa mga reporters ng Group 12, 12 ba to? 12 kasi, yun, 6 kami nung nakaraan so 12 kami ngayon.